Napirmahan ko na. Napirmahan. Kanina na-IEBS ko. Kung iba, hindi mo na nailan. Senator De La Rosa is recognized. Yusek Yu- Bernardo. Sige. Go ahead, Mr. Chairman. No, tatanungin ko lang kung napirmado na yan. Yes po, Mr. Chair. Na-subscribe na rin yan sa po, DOJ. Yes po, kanina po sa... Hingi lang kami ng kopya para Yes sa po, mga Mr. Chair. miyembro. Yusek Bernardo. Sige. Kanina po sabi nyo nais nyong ibahagi sa amin ang sistema na nakikita nyo po sa DPWH. Would you be willing to share that with us now in open plenary? Yes po, Mr. Chair. Sige po. Tatagalugin ko na lang po. Una po, sa pagpahanda po ng budget para sa years na susunod, halimbawa, ay mayroon pong mga budget call, etc. So, ang nangyayari po dito ay minsan may mga lumalapit sa aming mga district engineer, mga nag-o-offer po ng listahan, humihingi po ng listahan. Pagkaraan po noon ay ipapasok nila sa NEP. At pag po napasok naman sa NEP, ay nagkakaroon po ng mga operational na hindi na po namin alam kung ano. Ito po usually nanggagaling sa mga congressional districts. Ang mga congressman naman po ang alam ko yung mga kausap ng mga district engineer dito. Meron din pong taga-ibang lugar na nagbababa po sa iba-ibang distrito. So yun po, hindi na po sakop ng aking kaalaman. Pero usual pong nangyayari yun. The usual practice is that ang mga contractor po minsan ang nagsasabit ng title ng mga proyekto. So minsan po, kaya po minsan ay hindi po nagmamatch doon sa kailangan ng DPWH. Bigla na lang pong pumapasok dito sa aming mga kwan. Kaya po minsan ay kamukha po ng sinasabi ni Secretary Toby kanina, ni Congressman Toby, parang kulang po sa requirements kasi minsan po walang RDC, hindi po na inspection, hindi po nakita ang mga proyekto bago po napalagyan ng pond, bago po naipasok sa NEP. Ngayon, ang nangyayari po dito, pagka po ganun, minsan nagfe-fail po yung proyekto, hindi po siya napapatupad. Dahil nga po, minsan, pagka po table survey lang, hindi po nagmamatch. Kaya po nagkakaroon ng gulo minsan para pagka po ini-implement, nagkakagulo-gulo po yung mga title. Yun. Ang isang nangyayari naman po, pagka po ang isang proyekto ay malaki, ay ginagawa po na phase by phase sapagkat mas malaki po ang tsansa ng isang proyekto. Halimbawa po ay mayroong 1 billion na proyekto na nararapat sa isang river channel. Ang gagawin po ng mga district na talaga naman po dapat gawin dahil siyempre by chance po, kung ipapasok mo po ang 1 billion, hindi po papasok ng 1 billion yon dahil siyempre marami pong parang we call the budget as parang pizza pie po yan hati-hati. So ang ginagawa po, inahati-hati po by phase. So by chance po, halimbawa po, ang 1 billion proyekto ay naging 100 milyon. So, ang chance po noon, mas malaking chance kaysa po sa mabigyan ng 500 milyon. Minsan po, 200 milyon lamang ang mabibigay or minsan, 500 milyon ang magiging pondo ng isang proyekto. Sa aspect naman pong ganon, nangyayari po ay minsan, kaya po hinahanapan ng parang pre-FS, etc. Hindi na po nagagawa sapagkat ang requirements po ng pre-FS, I think, is 1 billion. Yung pong full FS yata, 2 billion. I really cannot, Mr. Chair, kasi po medyo nakarating na po ako sa ganito na akala ko makakapahinga na din po ako. Hindi ko po masyadong maalala ang mga requirements na yun. Pero ganun po yung ginagawa namin. Ngayon, minsan naman po, pagka po, sa errata po ng HGAB, nagkakaroon po kami ng may nadadagdag pa kaming nakikita bukod dun sa total na mga proyekto na nasa NEP. Kasi po ang bawat congressman, meron pong formula na tinatawag, so na-allocate na po yung mga pondo nila. Minsan po, merong lumolobo na pondo sa NEP. Ang sinasabi po ng aming ahensya ay may scientific formula naman talaga dyan. Which, nung una po talaga namang ganun talaga Meron po kaming basis po as what was explained by Yusek Cabral. Subalit, minsan po, bigla na lang magtataka kami na merong lumalaki na NEP restored. Minsan po, 1 taon pa lang, pagkaraan ng 1 taon, biglang lumobo ng malaki. Minsan po, may nakukonsider, kasi po minsan, ang basis namin sa NEP restored, babalikan namin yung NEP restored nung nakaraang taon, doon lang po yung basis. Pero meron pong iba na lumolobo pa sa succeeding years. So yun po, pagka po na-credit sa naging sa planning,
So lumalaki na po yun. Kumbaga, ang dinidiman po ng mga kongresista ay dapat ganyan nakalaki yung aming NEP restored. So hindi na po base doon sa tinatawag na formula na sinasabi ng DPWH. So doon po nagkakaroon ng leeway na ang ibang mga distrito... ang Mr. ibang Chair, excuse me, Mr. Chair. Baka Yes, pwedeng Senator De La Rosa. isubmit na lang niya sa atin para mapag-aralan dahil masyadong technical yung sinasabi niya. Pag yung convert into affidavit na lang yung sinasabi niya. Mahaba pa ba yung... Medyo, Mahirap ma-digest, Medyo Mr. Chair. Ang daming technical na I sinasabi. understand. Bisaya kasi to si Senator De La Rosa. Tama siya. I understand. I sorry po, understand. Mr. Chair. Hindi, pagkatapos mo maipahayag, para din naman sa interest ng iba, saka mo ibigay yung kopya. Pwede? Opo, Mr. Sige. Chair. Opo. Okay lang yon, Senator Kasi, Ronald? kasi medyo mabilis kasi yung explanation niya tapos highly technical. Yeah. Mahirap Pero i-absorb. magbibigay din naman siya ng Baka kopya. pag-aralan na lang natin nung nakasulat. Thank you, Mr. Chair. Mga ilang minutes pa yan, Yusek? Ang ano po, Mr. Chair, parang kabisado ko lang po yung Sige. sistema. Pero kung okay lang po, yun na lang po, isasabit ko na lang po yung Hindi, sistema. kung maiksi lang naman, kasi yung iba interesado rin eh. Sige, please proceed. Okay lang Ronald? Okay. Minsan po, dumalaki po sa HGAB yung pondo kasi bigla na lang nagugulat kami na pagdating po ng HGAB, natadagdagan yung mga pondo nung iba. Tapos parang may sinasabi, pag nag-erata, pag nagkaroon po ng erata, nagkakaroon po ng ekstrang pondo. Nagtataka po kami, bakit? Why in the introduction of erata, marami pong nababago, marami ring nadadagdag. Yun po yung nagiging kalakaran ng nangyayari. Ngayon, after that po, pag po sinabit na sa Kongreso, ay sa Senado yung pondo, so meron naman pong BICAM. Pero before the BICAM po, merong errata before the BICAM. Meron din pong dagdagan doon na pondo. So, ang amin po, nagtataka po kami, bakit doon sa mga halagang ganun, bakit may mga talagang nasisingit na pondo na nakikita namin na dadagdagan. Tapos po, after the BICAM, yun nga po, hindi na po namin sakop, hindi na po nasasalat ng DPWH kung paano po nag-i-increase yung budget. Kasi as according to Yusek Cabral and Secretary Bunoan, we are not members of the BICAM. So yun po yung basta biglang, minsan po, yung mga proyekto namin ng mga nararapat na proyekto namin, napapalitan po ng mga title. Hindi po namin alam kung bakit nangyayari yung ganun, na pag lumabas na lang ang BICAM, napapalitan po, nababawasan kami ng ganun, pero nadadagdagan po yung ibang pondo. Kumbaga, kahit po mabawasan yung aming main program, lumalaki naman po yung BICAM na nabawasan pa yung program namin. Yun po yung, hindi po namin alam kung paano ang nagiging sistema po doon. Ayun. Pero sa amin po kasing sistema, pagka po pumasok sa NEP, we can undertake early procurement. So doon pa lang po sa early procurement, ay meron na pong bidding kami. So, hindi lang po namin na-award. So, ganun po. Meron po naman na nakakahula din kahit hindi pa po lumalabas sa BICAM. Meron ding proyekto na nakikita nila na lalabas. So, meron din pong mga early procurement na nangyayari. But this is a limited, hindi po namin masyadong salat ito. I can only speak of some projects which I think were being bid out before the release po on the BICAM. Yun po yung nangyayari. So, kami naman po, sa DPWH, ang amin pong pagpapahalaga sa absorptive capacity at saka po sa disbursement, ay talagang dito po kami ginagraduhan eh. Kaya kung mapapansin niyo po, ang aming mga DE, ang aming mga direktor, ay nagkakarera sa pagbibid out ng project. Para po pagdating po ng Enero, kung magkakaroon po ng GAA, madali na po naming ma-implement ang mga proyekto. Ayun. Kumbaga, kasi po, we are rewarding or giving honors to districts who can bid out the most number of projects and who can disburse the amount in a shorter time. Yun po. Kasi po pagka po nakapag-conduct ng early procurement, minsan po Enero pa lamang 80%, 70% na po yung na-bid out namin. Ang nagiging problema lang po ng mga ganito ay pagka po malaki yung kanilang nagiging pondo sa BICAM. Yung po hindi pa po kasi na-ibibid. Maliban doon sa talagang may mga nakapanghuhula kung alin talaga yung proyekto pagka po iba-BICAM. Yun po. I think those other can be explained when yung sistema naman po ng bidding, etc. Yun po. Kasi po,
kada congressional district po, siyempre merong mga NEP restore nila, meron po mga pumasok sa iba na proyekto sa distrito. So yun po, medyo sa bidding naman po noon ay talaga pong nagre-require po minsan yung mga aming mga representative. District na po ang kausap doon, Chairman. Hindi na po sa level namin yun. Mga district na po kasi po ang aming district 150 million and below, sila po yung nagbibid. Sila po yung gumagawa ng estimates. Sila po yung nagbibid. Sila po yung nag-award. Sila po yung nag-i-implement. Sila rin po nagpapakolekta. Yun po. Hindi po namin napapansin na lahat po ng authority nabigay po sa isang distrito. Nandun po lahat yung pondo. So 150 million and below, talaga pong parang autonomy po ng isang district office na magkaroon siya ng power to bid out, implement, and collect without any pakikialam po ng central office. However, meron po kaming ang sinasabi namin, meron naman ang kada district na quality assurance unit. Meron naman po silang inspectorate team. Meron pong COA. Meron din naman po kaming, sometimes it's 4 times per year na lumalabas po ang aming quality assurance unit, nagpupunta po sa kada distrito at kada region to conduct assessment and inspection of all those projects. So dito nga po yung nagtataka din kami, while there are projects being implemented in some districts which appeared to be substandard, hindi po napapansin nitong mga nag-i-inspeksyon na to. Kaya ang nagiging ano po namin dito is why, kaya po dapat po siguro baguhin yung sistema no na i-enhance po yung QAU. Kasi nga po, pag po nag-inspeksyon, mga 20-30 proyekto, hindi po natatouch lahat, Mr. Chairman. So, sana nga po ay mabago yung aming sistema dito na talagang mas mahigpit. At the same time, yung pong aming monitoring ng aming kwan. Because we only relied on the PCMA report being encoded by the project engineers from time to time. Usually po, dapat po, meron po kaming kada proyekto po, dapat po may geotagging ng pictures. Pero hindi po lumalabas yung ganun eh. Parang minsan, siguro yung mga ibang PE, tinatamad, nilalagyan lang ng pictures, nagkukulang lang po sa validation, which are being handled by our Bureau of Construction and the IMS, yung pong ganyan. Ang nangyari po dito sa, nakita namin, yung sa report sa Pangulo, ay nabigyan po ang Pangulo ng mga datos na nanggaling po sa multi-year planning in scheduling applications. Hindi po doon sa aming Survey 123, which are the actual GPS or the coordinates of those projects. Kaya po, kung mapapansin po ninyo, ang isang common tao na tumingin doon sa sumbong sa Pangulo, hindi po niya makita yung proyekto. Kasi nga po, we really don't know why those data were sent to the Office of the President. Yun po yung nangyari dito. Kaya kung makikita niyo po, may 1,000 proyekto yata. Senator Marcoleta, excuse me, Yusek. Balikan lang natin yung MYPS mo tsaka PCMA. Sabi mo kanina, mas reliable yung Survey 123 kesa sa PCMA. Ano ba yung ginagamit sa umpisa para lang ma-detect yung coordinates? PCMA vis-a-vis yung Survey 123. Yes po, Mr. Chair, ang Survey 123 po is being used in conjunction with the PCMA. Yung ginagamit na instrumento para masabi natin mas accurate kesa dun sa PCMA. Kesa po sa actually ang pinakadatos po ng PCMA ay Survey 123. Yun po yung nag-i-encode po yung ng mga pictures. Yun po yung naka-conjunction lang po sa PCMA. Pero yung MIPS po, Mr. Chair, iba po yan eh kasi multi-year planning system eh. Minsan po kasi, pagka po kasi sinurvey mo ang isang lugar, halimbawa po merong datos kayo ngayon, meron pong minsan yung pong mga river channel natin, naiiba po eh. Siyempre, in the course of years, nagkakaroon po ng mga delineation po ng mga river channel, etc. Tapos minsan po, pagka tinitingnan ninyo, actually may pagkakamali din po dito ang mga district at region na hindi po siguro na-report hindi po na-i-correct agad sa system yung mga ginagawang proyekto. So yun po, dapat po siguro maging sa amin, ma-enhance namin po yung ganung. Thank you. Mr. Senator Chairman. Bam, you may reclaim your time. Yes, Mr. Chairman, with the permission of Senator Aquino, just a manifestation, Mr. Chairman.
Matagal na rin ako dito sa Senado, marami na rin akong na-attendahan na executive session. Pero doon sa salaysay mo, wala namang pang-executive session doon. So, parang hindi mo sinasabi yung gusto mo sanang sabihin sa executive session. So, baka dapat sana sabihin mo yung totoo. Ang tagal mo nagsalita, hinihintay ko yung mga detalye tungkol sa bakit gusto mo mag-executive session, pero wala akong nakitang pang-executive session sa sinabi ninyo. So, sabihin nyo yung totoo. Mr. Chair, ano po kayang aspeto ang dapat kong sabihin para dun sa ano, yung po bang mode ng bidding o doon po kaya sa aspect ng pagkuha ng mga proyekto? Parehas. Sa sarili mong pananaw, tingin mo kailangan ng executive session. Sa sarili mong pananaw, we're not questioning it. Ha? Ang tingin ko po Yeah. medyo... Okay, ano po, understood. Senator Bam, you may reclaim your time. Sige po. Kasi yung nakwento niyo po, Yusek, yun yung maayos na paraan, di ba? Kung naging maayos lahat ng paraan, yun yung nakwento ninyo. Pero klaro po, kunyari, sa distrito nila Engineer Alcantara, maraming naging problema. May mga ghost, may mga alanganin, no? So, unang-una po siguro, talk about the bid. Meron ba talagang bidding na nangyayari sa inyo pong nasasakupang lugar? Ano po bang mga areas po na responsible po kayo? Buong Pilipinas po ba? Hindi po, Mr. Chair. Ang under ko po nung ako po undersecretary ay ang ano po, ang Luzon except 1, 2, and CAR, saka po Visayas. Okay. Malaking region po yan. May bidding po ba talaga nangyayari? Kasi napag-usapan po namin dito yung bid rigging, yung pwedeng pagmulta ng Philippine Competition Commission. So first question ko, meron ba talagang bidding na nangyayari sa mga proyekto? Pangalawa, and maybe this can be my second and last question, Mr. Chairman, yung nangyaring ghost project, saan ho nag-fail yung proseso po ninyo para magkaroon ng ghost project, no? Sige po, those two questions po muna. Sa aking pong pananaw, yung pong bidding, talagang nirerespeto po ng mga district engineer at saka ng mga regional director kung sino po yung pinaka-proponent, kung sino yung nagbagsak ng pondo, kung sinong representative, kung sino po yung may-ari ng proyekto. Usually po, mga district na po at region, ang sinasabihan na po dito. Kaya po, normally, kumbaga sa kwan po, pag sinabi pong kanila, napapatulong sa mga district, sa mga region, so pag po napatulong na ganun, of course, natutulungan po kasi nga alam naman na merong mga, sometimes there are costs, project costs, beyond doon po sa ano nila, yung mga tinatawag po ninyo na mga gastos na kailangan pong matulungan at mapunta sa kanya at maibalik sa kanya. So, doon po may naka-nominated po na contractors. The usual ano po dito ay tumutulong po yung mga distrito at saka region na talagang tulungan na manalo. Yung pong So Yusek, sa tingin po ninyo, anong sa doon sa mga gusto nila, nagagalit po. Meron din pong areas na meron pong naglakad. Pag hindi po napunta sa kanila, talagang iipiting ka nun. Later on, ikaw pa po ang gagawa ng issues or kakasuhan ka pa. Yun po yung nangyayari doon. Mr. Chairman, with the permission of the Senator Aquino, anong solusyon nakikita mo para wag na mangyari yan? Would regionalizing the district engineering offices be a solution? Alisin natin sa district para walang pakialam yung congressman. Gawin Pwede natin po. regionalized. Mr. Chair, pwede po yan kasi pero meron pong unique areas wherein ang isang district ay talagang pinadadala niya sa region. Pagka po marami siyang kalaban doon sa ano po, doon po sa area. Meron pong nangyaring gano'n. Meron pong, there are congressional districts. Please do not, ano po yung ano, na nangyayari na pinadadala po sa region kasi nga po merong mga magkakalaban doon ng mga contractors o may mga kampi-kampi na hindi po nila nakukuha yung gusto nila. So, regionalizing the, ano po, Mr. Chairman, nangyayari po sa amin, pagka po ginawang region ang bidding, hindi po masundan mismo ng ibang representative.
talaga pong pwede pong ganun dahil nangyayari po noon, iba pong kausapin ng regional director hindi po kamukha ng district na talagang parang localized. Yun So po yung- anong nakikita ninyong solusyon dyan with the permission of Senator Aquino? Anong nakikita niyo? Ano masasuggest ninyong solusyon sa amin? Para hindi mangyari, para magbago yan. Dahil mukhang sabi niyo nga, 100%. Nung sabi niyo, yung bidding, 100%, may anomalya. Tumatango si Engineer Alcantara. Anong solusyon na nakikita niyo dito? Sapagkat yun yung isa sa mga purpose ng aming investigasyon eh. Nagkakaroon po kasi ng pagkakataon, pagka po, yun nga po, medyo, meron po kaming detailed unit price analysis, pero sometimes it's being bloated. Yun po yung nangyayari. Although we conduct quarterly price monitoring scheme in the department, sometimes it's not being followed by the district kasi kung ano-ano na pong item yung nalalagay nila, ganun. Tapos po, ang mahalaga po dito talaga pong isagad yung presyo. Kumbaga kung ano po yung presyo ng kwan, to strictly monitor the standards and then the materials being used in a project. Minsan po doon po nagbo-bloat eh. Kaya po nagkakaroon ng pagkakataon na ang variance, kumbaga napapaliit po eh. Masyadong ginagawa po nilang kinokontrol nila na maliit lamang ang variance. Hindi po Kaya, Mr. Chair, ako, time ko na. Hindi pa, yung interjection lang. Interjection. We are looking for solutions. Yusek Bernardo, do you think kung makapasa kami ng batas ng death penalty para sa mga corrupt na politiko at mga government officials, ikaw matatakot ka kaya na inamin mo na kanina na may kasalanan ka. Ngayon, kung meron tayong existing na batas na bitayin ka kapag ikaw ay nahuli, magawa mo kaya yung nagawa mo ngayon? Palagay ko po, maraming matatakot talaga doon at hindi ko po masasabi, Mr. Chair, na mawawala po totally. Pero tsak pong mababawasan. So, mas maganda, meron tayong death penalty. O yun, coming from the horse's mouth, Mr. Chair, na umamin na siya, nagkakasala, gumawa siya ng kalukuhan, pero kung meron tayong death penalty, hindi niya gagawin yun dahil matakot siya. Senator Bato, halimbawa papiliin ka, makulong sa Muntinlupa na habang buhay sa death penalty, anong piliin mo? Considering the condition, the living condition sa Muntinlupa, palagi ko piliin pa ang death penalty. Sir, pipiliin ko Muntinlupa. Enjoying sa Muntinlupa, pwede ka pa magdegosyo doon. Pwede ka pa magdegosyo. Iba nga doon, negosyo lang siya po eh. Drug lord pa rin hanggang ngayon. Ando sa Muntinlupa. Thank you, sir. Mr. Chairman, I move to strike out that statement of Senator De La Rosa. Mr. Chairman, may oras teka pa. muna, Mr. Ordered. Senator Aquino, just want, dun lang sa point na yun, I'm sorry. So, pinag-uusapan namin nila Senator Marcoleta eh. Alisin yung district, yung DEO, gawing regional. It's a lot better than what we have now, hindi po ba? Mr. Chair, We will formulate a law to that effect, restructuring the DPWH. Mr. Chair, may I po, nung una po ang narinig ko region ang aalisin at district ang ititira. Pero ngayon po, doon po sa proposal niyo, Mr. Chair, Mr. President, gawin pong region ang district. So ngayon ko lang din po narinig yan. But ang mahirapan po tayo dyan, yung pagka po nasa regional, iisa lang po ang opisina noon, ang dami po ng distrito eh. Baka po mahirapan to really come up with the ano po ng bawat district to attend to the needs of every district. Masyado pong malawak ang isang May I regional. interject, Mr. Chair? Kaya po, pinopropose ni Senate President, talaga pong nag-uusap kami na yung mga DEOs na lang alisin. Kasi po, ang nag-a-appoint sa inyo yung mga congressmen. Kahit anong iutos sa inyo ng congressman, wala po kayong magagawa. Sunod-sunuran po kayo ng congressman. Makapangyarihan po talaga. At pagka hindi nyo sinunod, patatransfer kayo sa ibang lugar. Kaya nakukurap po talaga eh. Mr. President, meron po pong isa. Payagan natin sa ating tuntunin. Huwag na nating bibigyan ng pagkakataon ng congressman o senador na maglista pa tayo. Doon nagmumula yun eh. O kung wala maglilista, pabayaan na lang natin yung executive pero kinakailangan sigurong bantayan
para po yung paglalatag ng yung project, macro, talagang panglahatan. Yung national impact kitang-kita eh. Hindi yung gagawa ka ng flood control dito, doon, hindi man magkakaugnay. Walang impact. O pagkatapos papasok ang congressman. Anong congressman ba yung sinasabi mo? Party list o regular? Kasi alam mo yung party list ganito, napakatagal ko naging party list. Ito, yung sentimiento ko siguro, kargado ang buhay ko dyan eh. Kasi kami, 150, 160 masaya na kami. Kung Toby, di ba? Ito inamin na po ni Secretary Bunoan eh. Regular, 1 billion. 150. Tingnan mo na, doon pa lang eh. Thank you very much, Senator Marcoleta. 1 minute, The one chair second lang recognizes Congressman Toby Chanco. He wants to... Iyan ko lang po kasi. No, Maglalagay po kami, Senator Ping, halimbawa, naglagay po, kasi nationwide kami. Kailangan po kami magtao po sa distrito dahil kukunin niya yun eh. Kami na nga po naglagay. Halimbawa, kung hindi ko po kaibigan, halimbawa, naglagay po ako sa Malabon. Alam niyo, kasi ang mangyayari po dito, pipiliin ko na lang yung kaibigan ko eh. Kasi po pag hindi ko kakilala, pag naglagay ka, halimbawa, 5 million lang nilagay mo dahil kukunti lang na iaabot mo eh. Kukunin po na regular. Salamat po. thank you. Senator Toby Chanco is recognized. Congressman, sorry. Sir, no, I just want to reply. Siguro hindi naman po lahat ng congressman ay namimili ng district engineer, no? Alam po ni Yusek Bernardo yan, sa Nabotas. Kung sino yung next in rank, yun lang po ang napropromote. I have never requested for a district engineer. Alam ni Yusek Bernardo. Kaya yung mga district engineer ko, kung sino yung assistant district engineer, siya po yung napropromote. Can you confirm, Yusek? Yes po, Mr. Chair. Actually, yung district engineer po ni Kong Toby ay rose from the ranks din doon sa district at nung po naging AD yun, nung inirekomenda po namin sa kanya, sabi niya, kami na bahala. So, hindi po talaga siya... Yeah, point well taken. Hindi, yung ito lang po, yung kay Senator Bam, papakita ko lang po yung isa sa mga ginawang intervention ni Sec Bonoan dahil nag-stricto na sila eh. Yan po, yung date po niyan is April, pakibaba lang po. April 23, 2025. So humingi na siya ng signed municipal city mayor or provincial governor duly authorized through a sanggunian resolution, verified endorsement by the concerned DPWH implementing agency, either district engineer, regional district engineer, o UPMO. So nag-stricto na po sila nung nalaman po yan. Tapos I have one district here that I will make as a sample, yung lacking documents, no? Isa, project concept paper, may nakasulat POW, DUPA, ROA certification, straight line diagram, other agency endorsement, MDC, CDC, PDC, RDC, yan po yung mga lacking documents. ECC, CNC application, POW, DUPA, geotechnical boring results or geotechnical investigation certificate, proof of ownership. Yun, yan po. So ibig sabihin, Senator Bam, after maklear na mukhang legit yung request muna ang legit, no? Vinevet pa mabuti ng DPWH kung legit yung project. Tapos, pag hindi po legit, yan po yung mga comments na lalabas na lacking documents. So, hindi po ibig sabihin na dahil mukhang legit yung request, legit ka agad yung project. So, madami pong ganyan na malalaman na legit yung request, pero hindi pa rin nare-release because kulang yung documents. Yun po, Your Honor. Thank you. Thank you, Congressman. Thank you. Back to So- Senator Bram. 2 questions, no? So, unang-una, Sir- Yusek Bernardo. Before Congressman Toby leaves, maybe we can be allowed to just raise some questions. All right. But up to yes, just one quick question because Congressman Toby mentioned that he was asked by the president to get the list of proponents from the House. Yes po. Because ito naman medyo nice kong matanong dahil sinabi ni Yusek Bernardos as number 23 ng unang niyang salaysay. Sometime in 2024, Yusek Olaivar personally called me
for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations, supposedly from the Office of the Executive Secretary. So, bakit Executive Secretary, unprogrammed, I mean, I assume that's Malacanang, and sino itong Yusek Olayvar? Would you be able to explain, or perhaps, with the permission of Senator Aquino? Hindi ko po kilala si Yusek ano pong first name? Olayvar, Trigive. Trigive? Hindi, Yusek, ang kilala ko pong... Tatlong give? Ne. Hindi, ang kilala ko pong Yusek Trigiv is not from Malacanang. DepEd po yan. Yes. Number two, hindi ko po alam yung 2024 because ang instruction sa akin, hingin lang yung 2025 na insertions. So wala po akong alam tungkol dun sa 2024. Oh, So just- ang alam ko lang po okay. is yung 2025 na insertions. Yun lang po alam ko. Okay, so, well, therefore siguro later on, pwedeng i-clarify no, bakit galing sa Executive Secretary at pinag-uusapan yung unprogrammed na mukhang, kung Executive Secretary talaga ito, edi alam nung Office of the President, Executive Secretary, na merong unprogrammed appropriations at hiniling daw yung proyekto. So maybe we'll have that clarified later when it's Thank you, Senator Pangilinan. Senator Bam. You may clarify, the witness may choose to clarify now. Mr. Chair, unang-una po ay hindi po ako nakausap ng Executive Secretary. Wala po akong, hindi ko po ano yun. Nabanggit lang po ni Trigive na minsan na sa Office of the Executive Secretary pero hindi ko na po na-follow through at wala po akong personal interaction. Then, let us have him invited, Mr. Trigive Olayvar, for the next hearing. Thank you. Noted. Okay, Yusek, ito yung mga tanong ko. No? So, itong mga proyekto, mahahanap ba to online? Kasi yung pinag-usapan niyo pong solusyon, yung pagbuwag ng DEO going regional, yung isa pong nakikita namin, yung full disclosure, no? At ma-digitize lahat ng mga proyekto para transparent po siya. Ngayon po, kung pupunta ako sa DPWH, anong makikita kong mga proyektong naka-publish? Meron ba? Alam ko yung line item kasi naka-publish yung GAA natin, di ba? So that can be found online. Pero yung laman niya, kung kaninong napunta yung kontrata, yung materyales, lahat yan, is that available online? Is that transparent po? I'm not very kwan po dun sa detalye. Basta ang alam ko po sa PCMA, kompleto halos po siya, including the project engineers, the items of work, yung ganun po mga datos. However, doon po sa mga pictures po at coordinates ng projects, it's in conjunction with the Survey 123. Parang kapatid po nung PCMA yung Survey 123 where the districts or the project engineers encode yung pong mga coordinates po ng proyekto. So, Ito po hindi po hindi po ito naka-online, yung Survey 123. Ang alam ko po, yung PCMA po, yan po yung datos na naka-online. Pero ito pong Survey 123, hindi po siya makikita. Okay. Doon po sa sistema. So one reform could be, kailangan yung progress report ilagay rin siya online kasama nung project description. Pati po pictures, saka po Oo. doon sa Survey 123, it must be matching and the availability of the pictures must be likewise present doon po sa online Portal. online question. Yan Oo, po. kasi si Senator Lacson sa kanyang privilege speech, pinalabas niya yung mga progress report, wala namang progress. In fact, parehong picture yung ginagamit ng start tsaka ng 40% tsaka 70%. Tama ba, Senator Lacson? No? Parang pare-parehas lang. That's correct. In relation to that, gusto ko lang tanungin, yung bang Bulacan First District Engineering Office, ito ba ay isolated case o reflection ng karamihan ng mga district engineering offices based on your previous position na hawak niyo yung Luzon except 1, 2, and CAR? Mr. Chair, sa tunay pong aking assessment, ay ito po ay isa talagang, sa Ghost Project, it's an isolated case. Kasi po, kamukha po ng 4B, I've been following, although I was retired, I've been following po yung mga nangyayari dyan
Which yung mga tao po namin dati dyan ay tinatanong ko din at talaga pong existing, Mr. Chair, yung mga proyekto. Hindi nga lang po nagmamatch doon po sa nakapost po sa survey sa ano po ni Pangulo. So yun po yung dapat po siguro a more detailed inspection and a more detailed ano po, kamukha po nung ginawang pag-imbestiga ng DPWH, kung makikita niyo po, ang pagkakaalam ko, doon po sa audit team na nagpunta doon, wala pong nakitang iba pang ghost projects. Although, there were substandards. Correction, Yusek. Sa Oriental Mindoro, katakot-takot din ang ghost doon. Kasama sa case studies namin yon. Sorry po, Mr. Chair, but sa akin pong report na nakuha doon sa sinasabi ng regional director, kamukha po ng projects being implemented by the region, sinasabi po nila talaga na kung iisa-isahin po yung proyekto. Kasi po nung kahit po ako'y wala na sa serbisyo, sinabi ko po sa kanila yan eh. Sabi ko, igawa niyo ng parang master plan ng isang river channel. Complete with the pictures, with the coordinates. Yung pong kada proyekto, i-describe nila para makita nila talaga kung talagang existing or not. Yun po yung ibase po nila sa lahat ng datos na nakikita nila. We have seen po, may sinasabi po sila na it's let's say mga 600 meters away from the MYPS data, yung pong mismong PCMA data na Survey 123. So yun po yung issue po nila na sana po kung talaga po makikitang ganun ay wala naman po akong magagawa, pero kanila po ay nilalaban po nila. Sabi ko sa kanila, you must make a presentation about the existing projects, to come up with the existing presentations in a detailed manner na kung gaano talaga yung mga na-implement nyo through the years. Pakita nyo. Iilagay nyo sa papeles. So, Thank yun you. po yung Mr. Back Chair. to Senator Bam. Okay, last question ko, Yusek. So, we agree na may ghost project sa Bulacan. No, yes, di ba? Opo, opo. Okay, pakidetalye nga. Ito rin yung tanong ko kay Secretary Bonoan nung secretary pa siya, no, first hearing po natin. Sino at anong ahensya yung kailangan kakuntsaba para magkaroon ng ghost project? Kasi billion-billion po yan, over X number of months. Idetalye po ninyo, is it from the project manager, engineer, hanggang saan po yan sa central office yung kailangan pong magkakonsyaba para may magawa kang ghost project po ngayon? Mr. Chair, allow me to answer po yung ganun. Kanina po, earlier I mentioned about the authority of the district, which is 150 million. So kung mapapansin nyo po, yung mga ghost projects na nakita sa Bulacan, I think, are all 150 and below. So ganito po yun. Ang isang proyekto po na being handled by the district are being prepared. The program of works are being prepared by the district. Sila po yung nagpe-prepare ng program of works, detailed estimates. At the same time, they are the ones bidding the project once completed na po yung mga datos na yon. Pag po ibinid po nila, sa kanila lang din po tumatakbo yung award. Sila lang din po ito. And then after award po, sila rin po yung nagbibigay ng notice to proceed. District engineer din po. And then after po nung notice to proceed, sila rin po yung nag-i-implement. Sila rin lang po, umiikot lang po sa district lahat yan. Hindi po kumbaga, may monitoring system po, but definitely, hindi po mamomonitor talaga kahit nga po QA yun na nasabi ko kanina, kahit po sinong ang project po ng DPWH ngayon sa, let's say alam ko 20,000 proyekto. So, we are undermanned when it comes to the central office. So, ang mangyayari po, pag po binid ng district, in-award, in-implement, may inspectorate team po yan. Sila rin po ang kukolekta. Ang dokumento po, sila na lang po pumipirma. Yusek, pakidetalya. Kunyari, anong posisyon? Yung DE, yung ADE, yung project engineer, yung contractor, yung monitoring. Sino pa ba? Tama ba itong sinabi ko? May kulang pa ba? Sino yung kailangan nag-connive or nagkaroon ng conspiracy para magkaroon ng isang ghost project? Kasi isipin nyo, ganun kalaking proyekto, ganun ilang buwan dapat yan, ilang tao yung nagpikit mata para magkaroon ng ghost project na completed at bayad na? Sa ibaba po, Mr. Chair, ang ibaba po niyaan are being handled by the project inspectors. So may project inspector pa po yan? Meron po yan. Okay. Yung pong project inspector and then the project engineer, they maintain logbook. May logbook po yan. So may fake na yung logbook nila? Everyday activities. At the same time, yung project engineers po na yon, meron po siyang materials engineer ng district. So materials engineer, Meron po project yung materials engineer. project engineer. May materials
materials testing laboratory po yan. Pagka po... Iba pa yun. Meron po yan dahil under po ng testing engineer, kumukuha po ng samples doon sa project. Iba po yung materials engineer sa testing engineer. Iba pa yun. Ay halos iisa rin Isang po tao lang yun, Meron po okay. siyang tao sa field, pero yung pong pinaka-happy po ng isang district is the chief of section po ng materials engineer. Siya po yon. Ngayon, materials engineer, project engineer, pagka po kukolekta ang isang kontratista, pipirmahan po nung project inspector, pipirmahan po ng materials engineer, pipirmahan po ng project engineer, tapos po, magkakaroon po ng inspectorate sa final payment. Meron pong inspectorate team ang district, consist of, dapat po mga chief of sections ito. Usually, 4 po yung chief of So, section. chief of section, kailangan kasama rin sila dito. Kasama po dun sa mga pumipirma ng ano. Usually po, nung panahon ko po na ako'y isang assistant section chief, we were the heads of the inspectorate team. However, ang ano ko po ngayon, the normal practice will be the chief of sections po. Sila po yung mga inspectorate team. Sila po yun. Sila po yung bago po kumulekta ng 100%. Sila po yung pumipirma lahat dito. Okay, so pagdating po sa central, meron po ba yung kailangan kasama sa central office para magkaroon ng ghost project? Wala pong yung Wala. binanggit ko po kanina, the district has maintained its autonomy with regards to projects 150 million and below. O kaya po yung project na in-implement nila, sila lang po within themselves. Okay. What about other agencies, Yusek? May mga ibang ahensya bang kailangang kasama rin para magkaroon ng ghost project? Ang pinag-aano ko po dito is that there is a resident auditor for every district. So, COA po yan. COA po yun. At sometimes, if it's necessary, meron pong technical audit specialist yan na nag-inspection po randomly, randomly. At saka po by documentation, meron po dapat tumitingin sa COA dyan. Kasi nga po I understand that in the case of Bulacan, merong ilang araw lamang kinukolekta na, which is very impossible for a project to be implemented in just a few days. Parang pipirmahan na kagad yung koleksyon. Mr. Chairman, just with the permission of Senator Bam, Yusek Ano? Bernardo, this is all good to hear. Magandang pakinggan. Pero sa totoo lang, kung kayo mismo bilang Yusek, kumukubra at ginagawang negosyo, paano nyo babantayan? At bakit nyo babantayan yung mga nasa baba? Hindi ba? Pasensya na. Nakapan na ginagawa ng mga nasa baba. Sorry, but I just had to put that on record. Thank you. Let me yield to Senator De La Rosa. Go ahead. So, this is my time. Yes, Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, before I ask questions, I just would like to make a motion dahil merong official statement si Governor Hubahib ng Davao del Norte alleging a certain Deputy Secretary General ng House of Representatives Soponias Ponyong Gabunada is very much into corruption. Yung details, napakaraming dinitalye niya. I would like to move for the invitation of this Deputy Secgen Soponias Ponyong Gabunada, allegedly the bagman of the Speaker of the House, according to Davao Norte Governor Hubahib, to be invited in the next hearing. Committee Mr. Chair. Secretary, take note. Thank you, Mr. Chair. Senator De La Rosa, I have just one quick question for Yusek Bernardo. Go ahead, Mr. Chair. Go ahead. Yusek, sabi po kahapon nila Bryce na halos lahat po ng proyekto sa Bulacan ay substandard dahil nga po dun sa mga commitment. Can you say the same sa mga regions po sa buong Pilipinas na substandard ang mga proyekto ng DPWH para maibigay ang commitment sa mga proponent o mga mambabatas? Hindi po ako maniniwala na lahat po ng proyekto ay substandard kasi siguro po ang una pong nangyayari na substandard
ay ang mga proyekto na kamukha po ng flood control. Kasi ang substandard po na ginagawa dyan minsan ay yung pong mga pangilalim na mga pilote o yung mga nasa ilalim po ng materyales na hindi na po na-expose sa mata ng mga tumitingin. So yun po yung nakikita ko na kwan. While we implement not only flood control projects, we implement likewise yung mga roads po and buildings, bridges, yan po. Madalang po, ako po sa tingin ko po, hindi po nagiging substandard po ang itong mga proyektong kamukha nito. Ang malaking ano lamang po sa mga proyekto na magkakaroon ng pwedeng lagyan ng substandard, ito pong mga ano po na ito, ito mga flood control projects. While there may have been substandard po na proyekto, baka po yung iba, yun nga po, hindi sinusunod yung specs, but sometimes, we are encountering problems in the design. Hindi po natatama yung design doon po sa requirement nung proyekto. Maaari pong ganun, Mr. Chair. Yun lang po yung akin. Pero yung to claim po na all projects are substandard, parang hindi naman po dapat ganun ang sabihin nila. Kasi unang-una po, if we can see the records of Bulacan First, there was a time when it was, I think, in the audit exit of Mr. Chair, 2023. mukhang masyado mahaba yung sagot ng ating resource Okay, person. thank you. Thank you, Yusek Bernardo. It's your turn, Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I would like to ask Master Sergeant Orly Gutisa, Philippine Navy Marines. Meron kang nabanggit kanina na nag-deliver ka ng pera doon sa Aguado or Aguada, Malacanang? Aguado, Your Honor. Aguado. When you say Aguado, kalsada ito sa Malacanang? Yes, Your Honor. Sinong dinalhan nyo ng pera doon sa Malacanang? Allegedly, bahay din ni Speaker, Your Honor. Bahay ni Speaker sa Aguado, Malacanang. Yes, Your Honor. So papunta ito kay Speaker. Yes, Your Honor. Thank you. Kay Yusek, yeah, go ahead. Paki-describe mo nga, ano ba yung lugar doon? Kasi ako pumupunta rin ako ng Malacanang. Ano yung bahay ba yun? Building? Yung sa Aguado, Your Honor, is harap ng gate 4 ng Malacanang. Yung Maraming gate ang Malacanang. Anong gate? gate 4, harap ng gate 4 siya, Your Honor. Thank you. Thank you, Master Sergeant. Yusek Bernardo, sinabi mo kanina, after nung nag-usap kayo ni Yusek Ulaybar, paragraph 23, sometime 2024, Yusek Ulaybar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriation, supposedly for the Office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. Ngayon sino ba ito Executive Secretary na sinasabi mo? Mr. Chair, ang nabanggit lang po niya Executive Secretary pero actually wala naman po siyang sinabi kung sinong Executive Secretary. Ilan bang Executive Secretary ng Pilipinas? Ang alam ko po nung during that time was Bersamin. Yun Sino? Bersamin po, Bersamin. Executive Secretary Bersamin. Then after that, sabi mo, wala ka nang hindi mo na alam kung ano nangyari, pero meron ka pa rin succeeding declaration dito na nagsabi ka na paragraph 26, thereafter, DPWH received a special allotment release order, SARO, for 2.85 billion for the projects listed in Annex B. Ito ba yung Annex B na listahan na sinabmit ni Engineer Alcantara? Yes po, Mr. Chair. So ito yung supposedly na projects for the Executive Secretary? Yun po ang sabi ni Ulaybar. Ulaybar. Opo. So I think, Mr. Chair, we have to invite certain Ulaybar the next hearing.
They already did, Senator Bato de la Rosa. Thank you, Mr. Chair. With the indulgence of Senator de la Rosa, I think Secretary Remulla, with Senator Bato de la Rosa, I think Secretary Remulla is asking to be excused. If no member seeks to ask any more questions, maybe we can allow him to go because he has other matters to attend to. I will take advantage of the Secretary's presence. Secretary, while you were away, Didak mo na sa time ko, ha? there was another witness who was presented before this meeting, and he is sitting on your right side. His name is Mr. Orly. Ano yung apelyido? Gutesa. And he was armed by a sworn statement which he read before us, subject of some interpellations, as you might have heard. In his affidavit, I think in the last paragraph of his affidavit, he was sort of asking also that he be considered under the witness protection program, considering the seriousness of his allegations and the persons so named in his sworn statement. And in connection with that, Mr. Chair, I would probably propose that the same measures or actions that you did in the earlier presentations and sworn statements by other witnesses be accorded to the same witness. I would probably add more, Mr. Chair, if we can, through the Blue Ribbon Committee, if this witness, Orly Gutesa, be given protective custody by the Senate through the Blue Ribbon Committee. And after that, this committee will probably recommend to AMLA for the initiation of the necessary process to the freezing of assets of the subject mentioned by this witness through his sworn affidavit. So, Mr. Secretary, that is all that I would like to put on record and to keep you informed of what happened really when you were away. Thank you, Mr. Senator Chair. Marcoleta, we submit to the discretion of the Secretary of the DOJ. I monitored the testimony of the sergeant. And since he did not participate in any crime, he can be admitted to the Witness Protection Program. Thank you. Even as a state witness. It's not a problem, sir. Thank you. If it's not part of the crime, then it's easier for us. Yes, to- I The think- evaluation stage can be cut shorter, sir. Yes, I believe that will fall under Section 3 of the Republic Act 6981. Thank you, Mr. Secretary. Thank you, Senator Marcoleta. Yes, I think Senator Risa Still also have has my a time? question. Yes. Sige po. With the indulgence of Senator De La Rosa, bago lang makaalis si Sec. Remulla, una, kaugnay nung pagkakaiba ng pagiging under witness protection at pagiging state witness, yun pong under witness protection, ibig sabihin ba immune na sila from suit? Hindi po. Physical protection ang unang binibigay natin kasi sila po'y testigo at sila yung nag-request ng assistance sa Witness Protection Program. Kami po'y willing na willing magbigay ng protection kasi nga, testigo sila sa kasong ipa-file ng gobyerno. Ang pagkakaiba ho niyan, pagka state witness na po yung tao, meron hong participation sa crime, kailangan ma-evaluate po para kung gaano kalakas ang testimony, kung paano ito magagamit, at kung sila po ay hindi the most guilty. Yan po ang kailangang evaluate dito. At siyempre, yung iba pa hong ebidensya kinakailangan na ilabas. Kasi ang hinahanap po natin dito, yung buong katotohanan lamang. Salamat, Secretary. At kaugnay pa rin sa hindi pagiging immune pa rin from suit, may plano po ba ang Department at pati ang Office of the Solicitor General na magsampa ng civil forfeiture cases sa ilalim ng batas kaugnay ng ill-gotten wealth dun sa mga kakasuhan? Opo, kasama ho yan. At kaya pagdating ho sa kaso kasi, ang good faith lagi natin hinahanap, ang willingness to cooperate lagi hinahanap. Kasi po, sa recommendation po sa judge later on, o kaya kung magpe-plea bargain, at least mas lenient po ang court.
Salamat, Secretary. Dahil sa pagkakaindi ko rin po, hiwalay pa po yan sa posibilidad ng criminal case. Salamat, Secretary. Salamat, Mr. Chair at Salamat Senator po. De La Rosa. Go ahead, Senator. Thank you. Meron ba question isang question na lang? to Secretary Remulla. Earlier, you, yesterday, on the other day's hearing, you mentioned what cases you intend to file through the NBI when you got the statement of Engineer Bernardo. Would you inform this committee as to your findings with respect to Yusek Bernardo? I'm sorry, it was Engineer Alcantara, wherein you laid down the NBI recommendation to file cases. Do you have a similar The recommendation? same recommendation, sir. Same recommendation? Yes, sir. As the testimony of Engineer Alcantara. Okay, thank you. And one more question, just to clarify. The immunity from suit of a state witness absolves him, no, of any criminal liability, hindi po ba? Even civil liability, And sir. civil That's the gist of it. And that then- once we admit them as a state witness, they're absolved of all liabilities, sir. In other words, hypothetically, if tomorrow you accept the Discayas as state witness, I mean, hypothetically, kung ano man yung meron pa silang ilgatin, hindi na pwedeng habulin. Hypothetically. I wouldn't want to venture into a real person being an example, sir. Okay, so Yes, sir. not a real person, so a hypothetical person who is able to acquire 200 billion pesos worth of infrastructure projects illegally, accepted into the witness protection program, you can no longer go after the 200 billion. Pagka ho, na-accept po siya, may memorandum of agreement. Yes. Tapos we file a case without the person being charged. Yes. And he will be named as a witness. Meron na hong immunity yon. Wala na Yes. tayong habol doon. And I trust that you will weigh things carefully before a decision to allow for a witness to become a state witness, taking into consideration all what is most beneficial for the state. Yes, sir. It's really the state's interest we're guarding for here. sir. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Kung wala na pong tatanong mga kasamahan po natin kay Secretary Remulla, Secretary Remulla, you are excused. Thank you po. Senator De La Rosa, if you Thank have go ahead. Please Thank continue. you, Mr. Chair. Back to Yusek Bernardo. Yung who is Minard Go? Minard Ngo, Minard Go. Ngo. Mr. Chair, please allow me po to, Maynard Ngu po, Ngu, NGU. Ito ba yung mayroong lang ako information. I'd like to confirm kung ma-confirm mo na kung ano ito? Ang tawag to sa China. Parang tawag to? Ha? Envoy po to China? Parang ganun po. Parang alam ko she is the envoy of China. Envoy to China. Apo, apo. Sinabi mo na hindi mo personally binigay kay Senator Chis yung pera. Binigay mo through Maynard Ngo. Yes po, Mr. Chair. Kay Pero personally nag-uusap kayo about sa project. Opo. Doon po sa, kung babalikan ko po yung aking supplemental agreement, may dalawang beses po na napag-usapan namin ang mga tungkol sa proyekto. Yan po, ni Senator Cheese. Kaya nga, nagtataka ako, In that particular project po na sinasabi ko na na-release ng pondo sa Marinduque and Valenzuela, si Maynard Ngu po. so Maynard Ngo. Opo, Mr. Chair. At allegedly, sabi kay Chess yun na project. Meron yung pong projects na yun. Yung po, Tapos nung nagbigay ka ng pera, kay Maynard Ngo rin. Hindi mo direkta kay Chess binigay.
Hindi po, Mr. Chair. Senator De La Rosa, with your indulgence. So, ang ibig mo sabihin, Yusek Bernardo, yung nagbigay ng project sa si Maynard Ngo, hindi po si Senator Chis ang nagsabi, Yusek, bigyan mo ako ng project dyan, kundi si Maynard Ngo. Pagkatapos po ng aprubahan, binigay nyo yung commission kay Maynard Ngo rin, hindi kay Chis Escudero. Paki-clarify po. Tama po, Mr. Chair. Kami po ni Maynard Ngu ang magkausap. Ang sabi po niya ay kay Senator Chis allocation po yung ibibigay niya. Narinig po natin, Senator De La Rosa, narinig po natin yan sa mga ibang senador. Nakausap lang po nung isang kasamahan namin, Senator Jinggoy, pero hindi naman talaga naka-face-to-face nila Alcantara. So, we have to make that clear po. Pati po yung dito kay Executive Secretary, nagpalabas na rin po ng statement ang OES na wala po siyang kinalaman dyan at ang kausap nyo lang ay si Yusek Try-Give. Try-give po. Siya po yung nakausap ninyo. Hindi po ninyo nakausap ng face-to-face ang Executive Secretary. Hindi po, Mr. Chair. Okay. Senator De La Rosa, please continue. Yeah, thank you, Mr. Chair. Yung kay Yusek Bernardo, yung nabanggit kayo na ni Congressman Toby Chanco na yung mga sagasa, yung basta ilagay lang yung project doon sa distrito na hindi alam ng congressman ng distrito na yon. Do you confirm that may mga ganong nangyayari? I can confirm po the releases na sinasabi ng congressman na hindi nila alam. But hindi ko po ano yung term na sagasa. Sorry po, Mr. Chair. Ang alam ko lamang po ay talagang minsan may nagre-report po na mga representative na sinasabi nila may lumabas sa akin na pondo pero sino ba may-ari noon? Parang ganun. So hindi po namin, yun po hindi ko na po maalala kung alin-alin. Pero meron pong naririnig na ganun na may lumalabas na pondo na hindi nila alam kung kaninong source. Kaya nga, nare-recall ko lang yung kaso na binanggit nyo about Senator Joel Villanueva. Sabi nyo, wala siyang project doon. Pero, Engineer Alcantara, sabi niya, wala siyang project doon. Yung hiningi niya, hindi na-approve. Pero, how come na meron kayong binigay na SOP sa kanya? Kung SOP man tawag noon, bakit ka nagbigay doon na wala man siyang project na na-approve na ni-request niya sa inyo? Your Honor, nung po sa affidavit ko, alam po namin, 1.5 billion po yung gusto niyang request na allocation po sa mga multipurpose building, roads, and other structure po. Yung allocation po talaga at that time, tulad po na sinabi ko na nakaraang hearing, 600 lang po. Kami pa yung lumapit ni boss kay Sec kung paano po mapagbibigyan sana si Senator Joel at 1.5. Ang allocation na lang pong natitira ay parang 600 po. So, nag-isip po kami ng paraan na paano po ma-match in terms of proponent yung 1.5B maging ang initial computation po namin ay 150. So, nag-submit po ako ng 600 worth ng flood control at 25%. Magmamatch po dun sa 150. Sinabit po namin sa Manila po. Oh, pero yung flood control na yun, na project, sinabi mo, hindi alam ni Senator Villanueva. Galit po kasi siya doon. Galit siya sa flood control, di ba? Yes po. Ilang taon na yan, sige, sigaw-sigaw dito sa hearing Yes, na ayaw niya yung flood control. Pero bakit ka naglagay ng project doon na i-dedicate mo sa kanya?